Ganito ba yung sasakyan nyo? Dahil ang problema ni customer, sa unang arangkada niya, parang pigil ang hatak ng sasakyan niya tapos meron siyang ugong. Pero mga ilang segundo lang daw, nawawala na yung ugong. I-check ko itong handbrake niya mga boss, kung merong stock up na nangyayari dito sa kable. Pero naramdaman ko okay naman siya eh. Kung tutuusin, mataas na nga itong handbrake niya eh. Siya nga pala, chinek ko na yung dalawang gulong dito sa harapan. Freewheeling naman siya, walang problema doon. Kaya dito ako pumunta sa likod. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, tatanggalin ko itong gulong niya. I-check ko yung brake lining niya dito sa likod or yung brake shoe niya kung makapal pa or manipis na. Or kung kailangan na siyang linisan. Nag-imbestiga nga ako kay customer, kabibili niya lang pala nitong sasakyan. Last week lang. At sabi nga ni customer, wala daw siyang makitang record na nagpa-service itong dating may-ari ng sasakyan. At kung makikita nyo, pinalo ko na itong brake drum niya pero hindi siya bumibitaw. Kaya ginamitan ko yan ng 2 bolt na number 14. Ganyan ang diskarte mga boss kapag hindi nyo matanggal itong brake drum niya. Lagyan nyo lang yan ng 2 bolt na number 14. Kahit na yung haba niya is didos lang. At pag naipakapit nyo na itong 2 bolt na number 14, gamit ka ng box wrench sa number 14, pihitin mo itong bolt niya. Ang mangyayari niyan mga boss, pag humigpit siya, lipat ka dito sa kabilang side. Kasi tutulak itong bolt papasok para itulak niya palabas itong brake drum. Kung makikita niyo mga boss, di ba? Habang pinipihit ko, medyo lumalambot na siya. Tumutulak na yung brake drum niyan palabas, ibig sabihin. Natatanggal na siya sa pagka-stack up hanggang sa mapapansin mo na lang na pag pinihit mo itong mga bolt is maluwag na siya. Ganun lang mga boss, di ba? Napakasimple kung kayo yung gagawa ng sasakyan nyo. Hindi na kayo masyadong mahihirapan pa. Ganyan lang ang mga diskarte. O di ba? Tanggal na siya. Gamit ka ngayon ng liha mga boss. Sa nakita ko dito, marumi lang itong brake shoe niya. Naka-encounter na kasi ako ng ganitong problema mga boss. Pag nag-handbrake ka sa hapon o kaya sa gabi kung kailan dumating ka galing sa trabaho, ang nangyayari mga boss, sa buong magdamag na nakaparking ka or naka-handbrake ka, ibig kong sabihin na pag ginamit mo na itong sasakyan mo sa umaga at nirelease mo na itong handbrake niya, minsan di natin namamalayan yung brake shoe nakadikit pa dito sa brake drum. Kaya sa unang arangkada mo parang pigil ang andar niya at meron siyang ugong. Yung iba naman problema dyan mga boss, pag nag-release daw sila ng handbrake, meron naman sila naririnig na kalabog sa likuran kapag unang arangkada nila. Karamihan na encounter ko niyan sa brake shoe. Mabagal lang siya mag-release dito sa brake drum kahit binaba mo na yung handbrake. Itong brake shoe nga dahil nga sa marumi, kumakapit pa rin siya dito sa brake drum. Kaya ang ginagawa ko dyan mga boss, nililinisan ko lang. O dito na tayo ngayon sa pag-adjust ng preno mga boss, ano? Kasama na handbrake dyan, pag nag-adjust kayo, gamit lang kayo ng flat screw. Pihitin nyo itong brake adjuster niya, paangat kung ganitong klase yung sasakyan nyo, tapos isukat nyo muna itong brake drum kung okay na ba yung pagkaka-adjust nyo. Tandaan nyo, wag masyadong kapit itong brake drum dito sa brake shoe para hindi siya magkaroon ng paninikit. Dapat yung tama lang. At kung sa palagay nyo, okay na yung pagkaka-adjust nyo dito sa brake shoe, pwede nyo na ngayon ibalik itong gulong niya. Siguraduhin nyo naman maayos yung pagkakahigpit nyo ng gulong. Baka dyan naman, dyan pa kayo sumablay. Lipat naman ako dito sa kabilang side. Gusto ko kasi ipakita ko na rin sa inyo kung paano ko in-adjust dito sa kabilang side at makita nyo na rin kung ano yung lalabas sa problema dito. Kasi pwedeng yung ingay is dito naman gagaling. Pero diretsahin ko na kayo mga boss, experience ko talaga pag mga ganyang problema, marumi lang ang preno. Kaya mas mainam kayo na lang ang mag-check up ng sasakyan nyo. Kung kaya nyo naman, para hindi kayo bagastusan ng mas malaki. Gaya nga nitong sasakyan na nabili ni customer, halos walang service ito mga boss eh. Kasi ang may-ari nito doon, punta doon sa ibang bansa, lakad doon sa ibang bansa, puro doon ang lakad niya. Kaya itong sasakyan niya hanggang sa nabenta, hindi niya napaservice. Pero maswerte din yung nakabili nito kasi ang mileage nito is 20 plus lang. Tapos napakamura pa ng bili niya dahil nga siya yung may-ari nito is doon. Tama na mga boss, doon na tayo sa ginagawa ko. Diba nakita nyo naman kung paano ko siya nililinis. Gumagamit lang ako dyan mga boss ng papel de liha. Yung number niya kahit yung 400 na number ng liha, okay na yun. Tapos gagamitan nyo siya ng brake cleaner after nyong maliha itong brake shoe. Para kung merong mga kumapit na malagkit dito sa brake shoe at kung ano mga dumi is matanggal nitong brake cleaner mo. Sa paggamit naman ng brake cleaner mga boss, nakita mo naman, di ba? At pag okay na siya, gumamit ka naman ngayon ng flat screw, i-adjust mo na dito sa brake adjuster niya. Basta lagi nyo tatandaan, pag nag-adjust kayo dito sa brake shoe, dapat hindi masyadong mahigpit. At hanggat maaari, pantay sila ng pag-adjust nyo. Kung sa kabila, medyo may kapit,
Dito din sa kabila, dapat ganun din, medyo may kapit din. Pag medyo maluwag naman kayo mag-adjust sa kabila, dito naman sa kabila din, dapat medyo maluwag din. O, check ko na ngayon yung handbrake niya, kung okay na ba siya. O, di ba, maiksi na siya kung makikita nyo. Before kasi mga boss, nung hinila ko yan, mahaba na eh. At dahil okay na itong sasakyan mga boss, ilagay ko na itong gulong niya. Siguraduhin nyo lang pag naghigpit kayo ng mga nut niyan is maayos. Tapos, i-road test na namin ito ni customer dahil nga sa priority para sa akin, si customer ang humahatol sa bawat ginagawa ko. At hindi yung mga basher ko na mekaniko na ang alam is puro palit lang, ayaw mag-troubleshoot. Itong pedal, itong gas, pag tumutunog siya, umuubong, gumagano. Para siyang, hirap siyang umahon. Parang may ganun. Oo, hirap Ay, siyang umahon. Ngayon, tingnan mo, okay na siya. See? Tingnan natin. Wala na. Wala na din. Wala na? Wala na ano? Wala na? Wala na. Ang soft niya natin. Soft na? Soft na? Maganda na siya tumakbo? Ayan. Ayan. Ang soft niya na. Maganda tumakbo? Brake. Yung ano, sa nakita ko, yung sa likod lang siguro yung naririnig nyo. Ayun lang. Kailangan talaga nililinis yung preno ng sasakyan. Importante yun. Kaya parang pag ano ka, aabante ka, nakakaramdam ka ng parang may kumakayod, di ba? Opo. Parang ano siya, hirap siyang umahon. Oo, ngayon. Ayun. Ganun, maganda na yung tunog na ano niya. Maganda nito. Hindi na siya hirap. Wala na siyang asma. May hika pa ba dati? May hika siya kanina. May hika siya. Yan, okay na. Diretso na tayo. Ayun, hindi na siya natin. Okay na siya. Okay na? Oo. Satisfied. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat ulit.